Okay, you're back with us. And General, yun, anong pagkakasala ni Hitulio Napeñas dito? Isa siya sa Ano pwede kasuhan sa kanya? Administrative? administrative or criminal liability, depende sa mag-exist na mga evidences. Most especially if yung deliberate yung pagano at sinunod niya yung mga illegal na utos. I'm not familiar with the civil service aspect, Okay. pero there must be an administrative Okay. liability. Timeline lang. Inaprubahan ni PNP Purisima at the time na active pa siya. Pero nung suspendido na siya, at sinunod pa niya, may sabit. May sabit yun kasi mayroon tayong tinatawag na chain of command, hindi lang doon sa institution na malaking chain of command. President, Oo. SILG, Chief Okay. PNP, Okay. kung Intelligence, Directorate for Intelligence and Okay. Intelligence Group. Isang chain of command yun, example yon. Pero what happened, this was violated very, very clearly. Pero kasi si Purisima suspended. Oo. Ang order nagagaling sa Pangulo. Oo. At ang nag-i-implement yung SAP. Oo. At ang nag-develop ng intelligence na pilit nilang itinatago Oo. ay yung PNP Intelligence Group, ang Directorate for Information Okay. Intelligence. At sinubmit nila sa ang proposal para funding ng PAOK-CC. Oo. So there was a clear violation of the chain of command. Okay. Ngayon, parang nakikita ko na yung kaso ni General Purisima dito eh. He's preparing for his case. He's saying, oh, suspendido ako. How can I give out orders? Kasi ano na tingin ko, ang abogado na nagsasalita dito, sinasabi ni Purisima, ba't ka sumunod sa akin? Suspendido ako. That's why it is very, very important and urgent for the Senate hearing to issue subpoena tecus DICOM, Oh, Judice Tecum. Judice DICOM, on the case operation plan documents, Okay. which will indicate the culpability or responsibility of project proponent up to the higher up. It will be there. Okay. It was articulated by Senator Baka Ligarda. puntahan ko si Rose Espina. Kung ako si Napeñas o kung ikaw si Napeñas, would it have been good for him to watch his back and said, Sir, as per your verbal instructions, I am undertaking this mission, blah, 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 copy furnish, Office of the President. It cannot be done like that. Hindi because, pwede? Because hindi lang yung protocol ang babaylit mo nga, yung chain of command. Ang Gawin mo binabaylit confidential kasi direct ang utos ni... Yung ba ang hindi natin sinasabi dito? Yung ba ang sinasabi ni Hitulio Napeñas dito? Yung ba ang sinasabi ni Purisima dito? Hindi nila sinasabi sa publiko na actually, kahit suspendido si Purisima, nagmi-meeting sila sa Malacanang, siya nag-a-arrange, merong actually implicit executive authority si Purisima na ginagamit, kaya napapasunod si Napeñas. Yung ba ang hindi na nasasabi dito? Yes. Oh, precisely. Ganito yan. Ito yung sinasabi mong executive authority, pwede mong interpretin din yan sa another line of chain of command. Okay. Ito yung sinasabi nating a bigger chain of command which deals basically on national security concern. Okay. Alam naman natin na mayroon tayong national security team. Okay. Ang presidente siyang dapat national security manager yan, and within that loop ay nandiyan yung SND, SILG which is Secretary Rojas, the chief ng PNP, chief ng Armed Forces, saka chief ng Intelligence, NICA Director, NSC Director, Okay. NBI Director. Pero ang nagpunction dito, Eric, is the small component of the national security team. Okay. And that includes the President, suspended Chief PNP, and Paquito Ochoa. Okay. Punta ko lang si Ferdy, tapos iwa kita ng dalawang question, yung kay Espina at kay Rojas. At siyempre, ayaw ba sabihin ni Purisima at Napeñas dito na sa totoo lang, atin-atin lang, pinoprotektahan na natin si Presidente dito. Huwag mo muna sagutin, pero so, Ferdy, tingin mo dito sa nangyari dito sa PNP SAF ngayon. At ano ang ginagawa ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process? Sa tingin mo, nagkaroon ng cessation of hostilities, lunchtime. Pagkatapos, tuloy-tuloy ang putukan pagkatapos nun. Hindi ba alam ng MILF ng mga PNP SAF ang binabaril nila? Palagay mo? Actually, doon pa lang sa... Kasi meron tinatawag na MILF Area of Responsibility. Okay. Kahit sabihin mo na si Marwan ay nandun sa area of the BIFF, still,
that belongs to the so-called area of responsibility of the MILF. Remember? 500 meters lang daw siya away from the MILF commander doon eh. Oh, at saka matagal na eh. Okay. Several years na Nandyan yan. nandun sa MILF Okay. area of responsibility. Paikot-ikot lang doon sa MILF area of responsibility. Oh. So, merong violation ng MILF from Okay. the beginning. Dapat ituga nila yun. At hindi lang yan, unawain natin na ang BIFF ay nalikha lamang nung pinapasuko na ng gobyerno, sina Umbracato, Bravo, Pangalian, ito sina Tundok, dahil nga sa pagpatay ng mga civilian, panununog ng bahay, Bombing. nung sila ay nag-rampage after the Supreme Court declared the MOA AD as unconstitutional. Nung pinapasuko na itong mga tao na ito, responsible for the carnage and the massacre of civilians, biglang sinabi ng MILF, aba, hindi namin maisusuko dahil meron na ngayon tinatawag na BIFF. Aba, nagulat yung gobyerno. Ano yung BIFF na yan? Diyan na ngayon kabilang yung mga involved sa massacre. Now, sino yung kasama dyan sa massacre na yan? Sa Anong massacre ito, Ferdy? 2008, nung dineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang MOA AD. 2008, panahon ni GMA. GMA. Okay. Kasama si Wahid Tundok dyan. Ngayon, bakit nagiging fair game ang mga PNP at saka AFP? Open season, pwede nating patayin itong mga ito, walang mananagot. Bakit? Itong si Dan Laksaw Asnawi, na kasama ng mga Abu Sayyaf, pero sinasabi mismo ng MILF na kasama si Dan Laksaw Asnawi sa 114th Base Command ng MILF, ito ang kasama sa pagpugot ng ulo sa 14 na Marines doon sa Albarca noong 2007. 2007. 2007. Ngayon, While the peace process was going on, yes, 2007, panahon ni Gloria Arroyo. Ngayon, nung 2011, yung mga namugot ng ulo do sa Marines na yon, kasama si Dan Laksaw Asnawi. Albarca na naman ito. Albarca na naman. 2011 ito. 2011. Panahon ni Erap. Panahon ni Aquino. Aquino na? 11. Pinoy. Tama, Oo. tama, okay. Ngayon, hinahunting ng Special Forces, ito si Dan Laksaw Asnawi, kasama yung mga Abu Sayyaf. Aba, binakbakan sila nung MILF. Oh. Binakbakan sila ng MILF, samantalang ang sabi ni Lieutenant General Raimundo Ferrer, it is apparent that the encounter took place outside of the MILF's area of temporary stay. Okay. So, pinoprotektahan ng MILF sina Dan Laksaw Asnawi at saka yung mga Abu Sayyaf. Kaya Okay. nila pinugutan naman ng ulo yung 19 naman na Special Forces. Ngayon, ang masaklap Special dito, Forces na Philippine Army. Philippine Army. Oo, ang masaklap dito, pagkatapos mangyari ito, hindi naman kinulong yung mga pumatay na MILF doon sa 2007 massacre. So, hindi napapanagot yung mga MILF doon? At saka sa 2011 massacre. Did we ask for them to surrender these people? Of course. Pagkatapos, hindi nila sinurrender. Wala. Hanggang ngayon, walang justice. Tayo muna, ulo lang ba pinutulan? May mga sinasabi na pati yung ari ay pinutol dito sa 2007 at saka 2011 massacre. Tama ito, General? Mayroon kaming narinig ng ganyan. Na pinutulan? Pero hindi namin na-validate. Dalawa? Dalawa. Okay, yeah, Ferdy. Ngayon, ang masaklap dito, pagkatapos ng 2011 massacre of our gallant 19 soldiers, imbis na ipakulong yung mga gumawa ng umaamin ng MILF na binakbakan nila dahil pumasok daw sa MILF area of responsibility. Yung pala, nasa labas. Oo, nasa labas. Ngayon, imbis na ipakulong yung mga pumatay doon sa ating mga sundalo, ang kinort martial ay sina Lieutenant Colonel Leonardo Peña at saka si Colonel Amin Kadra Undog. Okay, pakiulit. Ang na-court martial tuloy, itong mga tao na ito? Yes, si Lieutenant Colonel Leonardo Peña, ang parusa niya ay reduction of rank, 2-year suspension from command, and 2-year suspension from promotion. Ito naman si Undog na isang gallant officer na responsible for the capture of notorious Abu Sayyaf leader Commander Robot in 2003, na court martial din at pinarusahan din for violating Article of War 97 over the same incident. So what are we Anong violation nila? Article 97 is conduct prejudicial to good military order and discipline. Kasi ang sabi noon, according to news reports, nagalit daw si President Aquino dahil na-endanger yung peace process. Which President Aquino? Pinoy? Noynoy. Si Noynoy? 2011 eh. Oh my goodness. Oo, Okay. na-endanger yung peace process
at pumasok itong mga ito without coordination with the MLF. Remember, immediately after the Mama Sapano incident, yun na naman ang linya ni Presidente Aquino na itong mga SAP na ito ay hindi nakipag-coordinate sa MILF. Oh. So ang takot ng mga iba, baka ma-court martial na naman itong sina Napeñas. Oh. Baka yun na naman ang mangyari. Ngayon, let us also remember na hindi lamang mga Kristiyano ang napatay sa SAP 44. Okay. Meron dalawang Muslim dyan, si PO3 Jedz Asjali at saka si PO2 Aman Esmila. Okay. Ngayon, ang tanong, bakit napakahalaga ng peace process? Nadulas si General Katapang. Oh. Sabi niya, kaya daw nagdadalawang isip siya na Pumasok. magbomba ng artillery Oo. ay dahil baka ma-endanger yung peace process. Nandun yan, Oh, napanood natin yes, sa yes, TV. yes. Oh, tama. He cannot deny this. And then si Colonel Talino ng SAP, sinabi niya, nung nakausap niya si Colonel Del Rosario, na overheard niyan, na he overheard nakikipag-usap dun sa division commander na yun nga, baka daw ma-endanger yung peace process. Bakit napakahalaga nitong peace process na hindi pwedeng ma-endanger? Okay. May kinalaman ba dyan ang langis sa Sulusi, ang natural gas sa Ligwasan Mars, at saka yung uranium sa Ligwasan Mars? Mukhang nauna ka na, pero sa palagay mo, as far as the AFP is concerned, in short, kung pababayaan mo sila, papasok sila. That is the natural response. Of course. So, ibig mo sabihin, sa mga salaysay mo, may pumipigil. Meron pumipigil. At yan ay dapat malaman At ang pumipigil sa investigasyon. palagay mo si Purisima? Hindi kayang pigilin ni Purusima yan sa level. Hindi pwedeng pigilin ni Mar Rojas dahil hindi niya alam. Hindi nga niya alam eh. So, sino ang pumipigil? Well, it must be somebody higher than Mar Rojas, somebody higher than General Katapang, for General Katapang to say that na baka ma-endanger yung peace process, and somebody higher than Pwedeng OPAP. Well, wala sa chain of command yung OPAP eh. Hindi, kasi yung OPAP naman, yung chain of command, tenga lang ng presidente yun eh. Yun ang chain of command nun. Maaaring na-influence ng OPAP ang ating commander-in-chief. Yan ang masasabi Pero base natin. sa mga salaysay mo, nagagalit ang presidente. Pag merong pumapasok sa loob ng MILF, pag walang coordination daw. Yes, ang scuttlebutt nga, ang scuttlebutt, yung humuli kay Wahid Tundok, pinagalitan daw. Hindi natin alam kung totoo yan. No? Pero So, the ibig fact sabihin- remains na pinakawalan si Wahid Tundok. So, ibig sabihin, yung tropa ng AFP pa ang nakukulong. Nakakulong ba itong mga tao na ito? Nakulong sila ng matagal. Hindi ko alam kung nakakulong pa rin sila ngayon. Pero yun Yung AFP natin? nakakulong sila. Sina Peña, sina Undog, at yung mga iba pang mga kasama dun sa 2011 Albarca Massacre. So, sa palagay mo, may nag-utos na huwag kayo pumasok dyan, masisira ang peace process. Yun na nga ang problema dito. So- Merong somebody on the highest levels of our government na binibigyan parati ng pinakamataas na importansya yung peace process o yung BBL. Sabihin na natin yung BBL kasi yung peace process, Totoo okay yun. yan eh. Oo. Pero yung BBL, bakit napakahalaga nito? MILF lang ang kinakausap mo dito. Correct, This correct. is not comprehensive. Yes. Tanungin mo yung mga kapatid nating Muslim na Tausog at saka yung sa Sultanate of Sulu, yung MNLF at saka yung mga Lumad at saka yung mga Kristiyano. Ayaw nila sa BBL. Hindi, pero may MNLF na nagsasabing maganda ito eh. Sabi ni Abul Khair Alonto. Well, siya siguro ang MNLF na kasama ng MILF. Ganun ba yun? Pero yung tunay na MNLF ay talagang ayaw dyan sa BBL na yan. Yung peace process, lahat gusto natin yan. Yes, oo. Huwag natin gamitin yung term na baka ma-endanger ang peace process. Yung usapang pangkapayapaan, okay yun. Okay yun. Ang problema, yung ipapanganak na BBL. Oo, dahil fake peace yan eh. Yan ay hindi totoong kapayapaan ang idudulot niyan dahil unang-una, hindi yan comprehensive. At yan ay heavily in favor of the MILF, one group only. At lahat ng pera ng gobyerno, ibubuhos dyan, bilyong-bilyong piso. 70% yata, ang sharing, 70-30 yata eh. Hindi lang, meron pang galing sa taxes. 4% of the taxes being collected by the BIR. Kaya nga sabi ni Congressman